Alaw po sa inyo lahat. Itong palabas na to, sana magsilbing wake-up call sa mga pulis, no? Na bakit kailangan pa ng isang Duterte na naman? O kailangan pa ng isang Rapi Tulfo para magtrabaho, no? Kailangan pa ng kalampagin sa Senado para maglagay ng mga outpost, di ba? Hindi, paano kasi nagbabalikan na naman yung mga ano eh? Magreklamo ka sa pulis, wala namang, ano, hindi ka lang papansinin. Saan? Saan? Hello? Sulat mo dyan. Hanggang ganun lang. Blatter mo. Oo, tayo. Ayun, police visibility. Ngayon, dami ng nakawan. Dami ng snatchan dyan sa kalsada. Sa jeep. No hold up. Uy, tangin na yan. Kaya, alam mo, hindi mo masisisi yung mga tao kung saan sila lumalapit eh. Yung masisi, kung hinahanap si Duterte. Kailangan kasi ganun. Yung trabaho naman nila yon. Hindi sila poste ng mga pulis dyan 24/7. Palitan naman sila. Hindi naman literal na 24/7. Papalitan naman kayo. Ano ba naman itong mga sir? Trabaho natin yan eh, di ba? May police visibility dyan, umiikot dyan. Walang ganyan yan. Ano kanya natin to? Taon na ito. So General, this is what I want you to do. Kailangan gawin mo lahat na pwede mong gawin na ma-wipe out na to. If I need to talk to you, Chief PNP, I will. From now on, I need an outpost na 24/7 na naka-duty at least 5 pulis. At mayroong isang mobile car na pwedeng umaksyon agad. We will reiterate this directive. In 5 days, babalikan and believe me. Oh? Kailangan pa bang utusan ng isang senador? Eh, may hepe naman. Di ba? Parang ano lang. Ang weird lang. Hindi naman nila amo yung si Rapi Tulfo. Diyos ko. Hindi mo masisisi ang tao kung hinahanap na naman si Digong. After the hearing po sa Senate, at Hindi naman, alam mo yung mga tarpaulin nila, mga pulis na tarpaulin ng mga pulis, mga hepe nila, hindi naman ano yun eh. Hindi naman kinatatakutan ng mga kriminal, yung kinatatakutan nila, mga pulis talaga na nakaposte dyan. Nanteteng. ano na po yung bago na meron tayo dito sa RTEM? Ito yung pinaka-boundary from Manila to Navotas, Kamanava. So dito po tayo nagsimula. So going towards there, ando doon na rin yung mga nag-uuplansita natin. And papunta tayo sa may district, meron din tayong outpost doon. Para meron talaga tayong pulis na magmaman 24 oras. We are planning sana to hindi lang ngayon yan. put up more, magpapagawa tayo ng mga ganitong klaseng Tapos na 5 araw, para wala na naman mapagdagan yan. Lagyan natin ng maliwanag na ilaw, magkakaroon ito ng paging system o sound system para dito sa intersection na to, unang-una, maprotektahan natin yung mga tumatawid. At pangalawa, kaya natin nilagyan ng 24 na personnel natin mula dito sa Road 10, sa boundary namin ng Northern Police District hanggang dito sa dulo, kinalat namin yan. Yung 24 na yon sa umaga at iba naman ikinakalat namin sa gabi. Nag-request pa kami ng karagdagan mula sa ating regional director. Pinagbigyan naman tayo kaya nag-download na naman ng additional 50 which is dito natin ilalagay sa area ng Tondo at sa Kung wala pa yung sinabi ni Rapi Tulfo na bigyan ka 5 araw, trabahuin mo yan. Masisisi mo ba yung tao kung sige dilapit kay Tulfo? Hindi naman namin kayo tinuturuan sa trabaho nyo. That's your job, di ba? To serve and protect the people. Ano ba kailangan pang utusan? Kailangan pang kalat pag binira ni Tulfo. Sana dumami pa ang isang Rapi Tulfo. Bilyonaryo na mayaman, senador. Puta na. Wala talagang kinatatakutan yun.
sa area ng Parola. Mga Yes, yun. tarpaulin na mga pulis na doon. Ng Parola. Ayan, hindi mo kinatatakutan yan eh. Babandalism lang yan. Ang kinatatakutan, eto. Kung makita kang ganyan, nung kriminal ka, matatakot ka. Dadalawang isip ka. We assure you with the numbers that we have, Kailangan magiging safe yung dapat travel hindi ng natutulog, ating mga ha? kababayan na Paano pag dadaan gabi dito tulog? sa Road 10. Papunta Namimiss, sa... alam mo yung mga kababayan, mga kaibigan, no? Namimiss natin yung mga ginugulat yung mga pulis, yung mga regional director nila ng nag-iikot. No? Ganun pa lang, ano na eh, magtatrabaho talaga sila ng maayos eh. Gising talaga sila kasi naka-live mo. Biro mo, pupunta sa isang police station. Sino ba ang tanda natin? Si Eliasar dati at saka sino ba yung isa? Si Albayalde. Diba? Yung nanggugulat sa madaling araw. Dapat ganun. Meron lang silang mapuntahang 2 station. Siyempre, nakamonitor yung mga bata nila. Once na may nakita silang nag-iikot na yung boss nila, tulog sa gabi yung boss nila eh. Ay, tulog sa araw yung boss nila. Gising sa gabi. Yun namimiss natin eh. Kaya lang, siyempre, mga tanda naman na lahat. Dapat ganun. Hindi yun. Tayo na, kailangan pang tuhuan ka ng Kapitolpo. Tayo na marilaki. Hindi pa sinabi ni Tulpo na bantayan. Hindi mo lang nagbabantay. Ay, nako. Kung kanilang mga destination. Sir, since eto, di ba, nagkaroon na nga, nadagdagan na ng police visibility sa area. Nagkaroon Sana po hindi ba lang ngayon. No? Sana. ng changes sa ratio ng mga kaso dito? Yes, so far no, yung na-viral kasi yung mga bata na nanghablot dito sa daan. So far dito sa area ng Navotas, since I assume wala pa naman so far. Wala pa And naman. accordingly, hindi na nangyayari yung mga ganong hablutan dito sa daan. 2 mobile cars ang nakalagay dito. Pakikita po natin, dito po sa dadaanan natin, ang kailangan ng intervention na binabanggit namin is magkaroon ng sapat na personnel dito sa Road 10 kapag panahon na merong traffic. Pag wala namang build-up ng traffic, ang mga personnel natin, nandun pa rin sila. Pero magko-concentrate kami sa mga intersections. Particular. Akala ko, sabi ni Sir, pag may traffic, dyan sila. Pag wala ng traffic, alis na kayo. Akala ko lang naman. Akala ko lang pala, Sir. Dito sa Arten Capulong, maglalagay General. din kami dyan sa may Arten Saragosa. Kasi General. pag nagkaroon ng stop dyan, minsan may tumatawid na ng mga tao o kaya nandun na rin yung nag-a-attempt na gumawa ng mga ganitong klaseng pagnanakaw, mape-prevent na natin. Sir, aside dun sa mga nandito sa outpost na mga PNP personnel, meron din po bang mga mobile na nag-iikot? Regularly ito yung umiikot. Pero pag matraffic na, nababara na kasi yung mga mobile cars natin. Kaya ang ginagamit natin yung mga motorcycle Motor. cars natin. Meron tayong dedicated dito na 4 na motorcycles, no? 4 sa umaga, 4 sa gabi, tapos 2 mobile cars sa umaga, 2 mobile cars sa gabi. So yun yung roving dito sa kahabaan ng Road 10. Sinong may gawa Aside yan? from Rapi dun sa Tulfo mga na personnel naman. natin Na naka-fix post dito sa mga intersections. Alam mo si Tulpo, barangay Tanod, konsihal, chairman, councilor, vice mayor, minsan congressman, madalas senator. Tayo na. Minsan pulis, madalas pala pulis. Pag naging presidente pa yun, ewan ko na lang. Lahat na, trabaho ni Rapi Tulfo. Immediately, makakapag-react tayo kung kinakailangan natin, makapag-prevent tayo ng mga nangyayaring krimen dito. At the same time, makapag-assist din tayo sa mga kababayan natin kung nangailangan sila ng ibang klaseng tulong. Magandang gabi po sa ating mga motorista. Maaari lamang po na pagsarado ang inyong mga
nakapakinggan ng inyong mga gamit. Para rin po sa ating mga kaligtasan na pagbiyahe dito sa Rote. Maraming salamat po. Gaano katagal yan? Gaano katagal, sir? Dapat sabihin, lagay nila kung gaano katagal. This police visibility will be end until blah blah blah. Blah blah blah. Ganun dapat. Until the last day of the term of the president. Ganun dapat. Hindi mo gagawin yung pronunciation ni Duterte nga, I will kill you until my last day of my term. Sabi. Yung mga kriminal, mga kriminal lang sinasabi. Anyways, salamat tayo. Kudos to Rapi Tulpo. Diba? Ano pong masasabi nyo? Meron na pong outpost dito malapit sa lugar ninyo. Makakatulong sa amin yan dito eh. Kasi halos nawala na dito yung yung alam mo na. Opo. Mas maganda po kasi delikado po talaga dito eh. Kahit po minsan kasi nagko-commute kami, naka-tricycle lang kami, may kaba po kami, lalo pag hihinto, pag na-traffic po na ganyan. Minsan nagkakahablutan, mas maganda po yung ganito. Feeling safe po kasi masyado po talaga maraming disgrasya, maraming na i-snatch ng mga gamit. Oh? So, mas safe siya Kaya, yung kasi... mga ganitong bata, di ba? Mas hahanapin nila, hinahanap talaga nilang Duterte. Buti na lang, may Rapi Tulpo pa ngayon. Kung nananawagan ako kay Rapi Tulpo, magdalawang term ka ng senador, tapos maging vice-presidente ka muna, at saka maging presidente ka. So, 6, 6, 12, plus 6 years, 18 years, plus 6 years, 24 years. Ilan taon na ba si Rapi Tulpo ngayon? Tang-inang yan. mas komportable kang maglakad ng kahit ikaw lang mag-isa. Nakaganda naman yan para sa mga commuters yung mga nagdadaan dyan, mga nananakawan. Maganda po, safe na safe po kasi marami nang nablot dito eh. Lalo na sa mga dito pag may mga cellphone kami dito. Opo. Lagi po ba kayong nadaan dito? Opo, pag uwi po ako ng Bulacan. Opo. Pero dati, kakaba ba kayo? Opo, kasi maraming patawid-tawid dito ng mga bata eh. Tsaka mga, hindi lang bata, pati mga... Dapat, Kaya okay na okay yan dito sila. papa ng itak. Doon sa mga tao, lalo na sa mga motorista dito, Pag gumablot, makikita na nila na meron na pong kapulisan dito sa lugar na to para just in case meron man talagang mangyari, meron kagad silang mapupuntahan at mahinga ng tulong. Oo, And tama. hopefully, with our intensified police visibility dito sa area na to, talagang mawala na yung mga ganong insidente. kudos to Rapi Tulpo. In action talaga. Yun lamang at magandang hapon po sa atin lahat.